Kabanata 1791, ang muling pagkikita. Hindi inaasahan ni Zephyr na makikita niya rito ang mga martial artist mula sa dalawang magkaibang domain. Napakarami nilang nagtipon sa harap ng mansyon ng general, at malinaw na lahat sila ay may parehong pakay, ang makuha ang napakahalagang kayamanang nakatago rito. Sa gitna ng mga tao, napansin ni Zephyr ang isang pamilyar na mukha. Si Han Yan, isang disipulo ng Flame Palace. Ngunit mas napansin niya ang babaeng nasa tabi nito. Bagamat mukhang nasa edad 40 na ang babae, taglay pa rin nito ang pambihirang kagandahan at marangal na aura. Higit sa lahat, may matinding presyon na nagmumula sa kanyang katawan. Hindi ordinaryo ang babaeng ito. Habang sinusuri ni Zephyr ang mga nasa paligid, lalo niyang napagtanto kung gaano karaming malalakas na eksperto ang narito. Karamihan ay nasa ikawalo o ikasyam na antas ng Spirit Realm, habang marami rin ang nakapasok na sa Alchemy Realm. Hindi lamang iyon, may ilang eksperto rin na may napakalakas na spiritual energy, sapat upang maging banta kahit sa isang tulad niya. Ngunit bago pa niya lubusang masuri ang sitwasyon, hindi ko inaasahang pupunta ka rin pala rito. Isang malamig at pamilyar na tinig ang biglang umalangaw mula sa kanyang likuran. Swoosh! Bahagyang natigilan sina Zephyr at Cursed Devil King. Lalo na si Zephyr. Isang bahid ng pagkagulat ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang pamilyar na figure. Isang magandang babae ang nakatayo sa likuran niya. Ang mga mata nito ay tila malamig na buwan, habang ang marangal nitong aura ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi siya maaaring hamakin. Ang lakas na paminsan-minsan nitong inilalabas ay napakalalim at mahirap masukat. Si Ming Ruyo. Ang babaeng minsan nang nagligtas sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahang muli silang magkikita sa ganitong lugar. Tinitigan siya ni Ming Ruyo ng ilang sandali bago bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ko inaasahang ganito kapala kaliit na bata. May bahid ng pagkagulat sa kanyang tinig. Kung tutuusin, napakabata ni Zephyr para sa isang taong nang ahas hamanin ang napakalalaking puwersa tulad ng Myriad Beast Academy at Heavenly Dust Academy. Ngunit ngayon, malinaw na sa harap niya mismo nakatayo ang lalaking iyon. At higit sa lahat, hindi lamang siya bata. Ang lakas na ipinakita ni Zephyr noon ay sapat upang gulatin ang buong primordial space. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr. Hindi niya alam kung bakit muli siyang tinulungan ni Ming Ruyo. Ngunit alam niyang hindi maaaring maging simpleng pagkakataon lamang ang paulit-ulit nilang pagkikita. At sa pagkakataong ito, sa harap ng napakaraming eksperto at ng misteryosong mansyon ng general. Ano kaya ang tunay na pakay ni Ming Ruyo? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1792, ang pagtutulungan. Sa wakas, huminga ng malalim si Zephyr bago nagsalita. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya, lalo niyang naramdaman kung gaano kalalim ang tunay nitong lakas. Malamang ay mas malakas pa siya kaysa sa Black Tortoise King. Kung tama ang kanyang pagsusuri, maaaring nalampasan na ni Ming Ruyo ang ikatlong antas ng Alchemy Realm. Ang ganitong uri ng eksperto ay halos walang makakapigil sa buong primordial space. Kaya naman, ayaw ni Zephyr na basta-basta siyang pukawin. Bukod dito, minsan na siyang iniligtas ni Ming Ruyo. Hindi niya iyon nakakalimutan. Hindi ko inaasahang ganito kapapalakab ata. Akala ko isa kang matandang halimaw. Magiliw na ngumiti si Ming Ruyo habang tinitingnan ang bata at gwapong mukha ni Zephyr. Alam ni Zephyr na nagbibiro lamang siya. Mapait siyang napangiti. Sa katunayan, bata pa talaga siya. Muli niyang pinagmasdan si Ming Ruyo. Hindi niya maiwasang mamangha sa bilis nito. Ang bilis ng Nine Netherbird ay kahanga-hanga na, ngunit nagawa pa rin itong halos sabayan ni Ming Ruyo. Napakabilis niya. Halos hindi naiiba sa sarili niyang bilis. Biglang nagkaroon ng ideya si Zephyr. Bakit hindi tayo magtulungan? Bahagyang kumunot ang noo ni Ming Ruyo. Paano tayo magtutulungan? Itinuro ni Zephyr ang mansyon ng general sa harapan nila. Nakikita mo naman. Napakalaking kayamanan ang mansyon ng general na ito. Dahil sa dami ng mga eksperto rito, magiging napakahirap para sa isang tao na makuha ang lahat ng pakinabang.
Bagamat napakalakas ng iyong cultivation at kahit ako ay humahanga sa iyong kakayahan, natatakot akong hindi magiging madali para sa iyo na harapin ng mag-isa ang napakaraming eksperto. Napatingin si Ming Ruyo sa mga martial artist na nagtipon sa di kalayuan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tama si Zephyr. Napakaraming eksperto ang narito. Bukod sa mga malalakas na martial artist mula sa dalawang pangunahing domain, mayroon ding maraming eksperto na may pambihirang kakayahan. Tunay ngang napakalakas ni Ming Ruyo. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay higit na mataas kaysa sa ordinaryong martial artist na kapantay ng kanyang cultivation. Idagdag pa ang kanyang pambihirang pure gold bloodline, kakaunti lamang ang makakapantay sa kanya. Ngunit kung haharapin niya ng sabay-sabay ang napakaraming eksperto, magiging napakalaking konsumo iyon sa kanyang lakas. At higit sa lahat, hindi niya makukuha ng mag-isa ang lahat ng kayamanang nakatago sa mansyon ng general. Humph! Bahagyang sumangot si Ming Ruyo. Pagkatapos, wala na siyang sinabi. Diretso lamang siyang naglakad patungo sa mansyon ng general. Hindi siya sumang-ayon sa panukala ni Zephyr. Ngunit hindi rin siya tumanggi. Napaangat ang kilay ni Zephyr. Ang lamig talaga ng babaeng ito. Napailing siya at napabuntong hininga. Swoosh! Pareho silang kumilos ng napakabilis. Sa pagkakataong ito, nakabawi na rin ng malaki ang lakas ni Zephyr. Maliban na lamang kung mapipilitan siyang makipaglaban sa isang napakalakas na eksperto, hindi na magiging malaking problema para sa kanya ang mabilis na paggalaw. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa labas ng formation ng mansyon ng general. Boom! Sa sandaling iyon, isang elder na may pambihirang lakas ang kasalukuyang bumubuo ng isang spell. Mabilis na nagsanib ang enerhiya sa harap niya at naging isang napakalaking talam. Swoosh! Kumikislap ang pilak na liwanag mula sa talam habang humahampas ito patungo sa formation. Napakatindi ng aura nito. Matalim. Marahas. Nakakatakot. Malinaw na sinusubukan ng elder na ito na pilitin ang formation na bumukas sa pamamagitan ng purong lakas. At sa unang tingin pa lamang, alam na ni Zephyr na hindi magiging ganoon kadali ang pagpasok sa mansyon ng general. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1793, ang matinding kompetisyon. Napakalakas ng matandang ito. Hindi napigilan ni Zephyr na palihim na mapabulalas. Talagang hindi ordinaryong eksperto ang matandang iyon. Bang! Biglang tumama ang napakalaking talam sa liwanag ng formation ng mansyon ng general. Kasabay ng malakas na pagsabog, mabilis na nagsimulang gumalaw ang mga ron sa formation. Nabuo ang sunod-sunod na alon ng liwanag na patuloy na nanginginig hanggang sa tuluyang mawala ang buong atake. Bang! 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 Maging ang kontra-atake ng formation ay napakalakas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Sunod-sunod siyang umatras ng 12-dosenang hakbang bago tuluyang nakapagpatatag ng katawan. Huwag mong subukang basagin ang formation ng mag-isa, Saberman. Maraming beses na namin itong sinubukan. Imposibleng mabasag ang formation sa pamamagitan lamang ng brute force. Isang malamig at walang pakialam na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Ang nagsalita ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may kahanga-hangang pangangatawan. Mahahaba at matatalas ang kanyang kilay, habang ang kanyang buhok ay nakalaylay na parang talon. Taglay niya ang malamig at marangal na aura. Ngunit ang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha ay sapat upang malaman ng sinuman na hindi siya isang babaeng madaling pakitunguhan. Ito rin ang babaeng kanina pa napapansin ni Zephyr. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa harap ng mga miyembro ng Flame Palace at tila siya ang may pinakamataas na karapatang magsalita para sa kanila. Isa siyang elder ng Flame Palace. Demoness Snake, mayroon ka pa bang ibang paraan? Malamig na sumangot ang Saberman habang nakatingin sa kanya. May iba pa akong paraan. Bahagyang ngumiti si Demoness Snake. Pero ayokong ibahagi iyon sa napakaraming tao. Total, habang dumarami ang pumapasok, mas kakaunti ang makukuha nating kayamanan. Habang tinitingnan niya ang napakaraming martial artist sa paligid, lalong lumalim ang malamig niyang ngiti. Mula pa lamang sa kanyang ekspresyon, malinaw nang wala siyang mabuting intensyon. Anong biro? Isang matapang na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ang nagsalita ay isang matangkad at malakas na lalaki.
Mayroon siyang malaking mabigat na espada sa likuran at naglalabas ng dominanteng aura. Ang lalaking iyan ay mula sa domain ng Qinglan. Siya si Fuba ng Scorching Sun Academy. Hindi ko inaasahang pupunta rin pala rito ang napakalakas na lalaking ito. Nagsimulang magbulungan ang mga martial artists sa paligid. Hindi lamang sila nagulat. Maging sina Demon Snake at Saberman ay bahagyang kumunot ang noo at naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Ang Scorching Sun Academy ay isang napakalakas na puwersa sa ilalim ng Academy of Venerable Flame. At si Fuba ay isa sa mga pinakakahanga-hangang henyo nito. Napakalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kahit sa domain ng Qinglan, mayroon siyang malaking reputasyon. Higit sa lahat, isa siyang body-refining martial artist na dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan. Taglay niya ang napakalaking pisikal na lakas. Idagdag pa rito ang kanyang mabigat na sword technique. Masasabing kaya niyang durugan ang karamihan sa mga henyo na kapantay niya ng antas. Kahit sina Demon Snake at Saberman ay maaaring mahirapang talunin ang ganitong eksperto. Anong problema? Bahagyang ngumiti si Fuba. Huwag mong sabihin na hindi kayo nasisiyahan sa aming mga taga-domain ng Qinglan. Isang mas malamig na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Ang malamig na boses na iyon ay nagdala ng nakakatakot na presyon. Sa isang iglap, natahimik ang buong paligid. Maging si Zephyr ay bahagyang naningkit ang mga mata. May isa na namang makapangyarihang eksperto na dumating. At tila, mas magiging magulo pa ang laban para sa mansyon ng general. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1794, ang dalawang domain. Pagkatapos, malinaw nilang nakita ang isang kulay cyan na figurang nakatayo ng tuwid, parang isang walang kapantay na eskrimador. Matalim ang kanyang aura. Kumurap ang mga mata ng lalaki. Sa isang iglap, tila nakikita niya ang lahat ng bagay sa paligid, kaya naman nahirapan ang ibang mga mandirigma na basahin ang kanyang kilos. Yagyu-ken. Nang makita ang lalaking ito, nagbago ang ekspresyon ng mga eksperto mula sa domain ng Muan. Napahinga sila ng malalim. Napakalaking henyo ni Hanyan, ngunit sa harap ni Yagyu-ken, tila tanging pagyuko at panginginig ang kaya niyang gawin. Pagkarinig sa tanong ni Yagyu-ken, naging seryoso rin ang mukha ni Fuba. Yagyu-ken, may narinig na ako tungkol sa iyo. Sinasabing kabilang ka sa Grandmaster list ng domain ng Muan. Talagang karapat-dapat ka sa reputasyon mo. Bahagyang ngumiti si Fuba habang mahinahong nagsasalita. Gayunpaman, para sa sino mang may matalas na pakiramdam, malinaw na may bahid ng pagmamataas at paghamon sa kanyang tono. Kung gusto mong subukan ang aking lakas, natural lamang natatanggapin ko. Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Yagyu-ken. Biglang sumabog ang isang napakalakas na momentum mula sa kanyang katawan. Ang mapagmataas na aura ay sinabayan ng matinding sword focus. Patuloy itong tumataas at bumababa, naglalabas ng walang katapusang kamahalan na nagpapahirap sa sinuman na tumingin ng diretsyo rito. Sa sandaling iyon, isang napakalaking anino ng espada ang lumitaw sa kalangitan. Patuloy itong kumikislap at lumulutang, habang naglalabas ng nakakatakot na killing intent. Emph. Nang makita ang eksenang ito, isa-isang kumilos ang mga mandirigma mula sa domain ng Qinglan. Hindi lamang sila. Maging ang mga mandirigma mula sa domain ng Muan ay naglabas din ng kanilang mga sandata at naghanda sa anumang posibleng sagupaan. Napakaraming eksperto ang narito. Sa isang maling hakbang lamang, maaaring sumiklab ang isang malaking digmaan sa pagitan ng dalawang domain. Ngunit, kalimutan na ninyo iyan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang roba ang biglang nagsalita. Ang kailangan nating gawin ngayon ay hindi ang makipaglaban at magsayang ng oras. Ang pinakamahalaga ay makahanap tayo ng paraan para makapasok sa mansyon ng general at makuha ang mga kayamanan sa loob. Ano ang silbi ng manalo sa isang laban kung wala naman tayong makukuhang kayamanan? Walang pakialam ang tono ng matanda. Maliwanag na isa rin siyang napakalakas na eksperto. Sa bawat salita at kilos niya ay mararamdaman ang malalim at maringal na aura. Pagkarinig sa kanyang mga salita, napaisip ang mga eksperto mula sa magkabilang panig. Tama siya.
Sa halip na magsimula ng walang saysay na labanan, mas mabuting magtulungan muna at humanap ng paraan upang sirain ang pormasayon. Napakalakas ng pormasyong ito, muling sabi ng matanda, ngunit naniniwala akong kung magsasama ang dalawang panig, malaki ang posibilidad na mabuksan natin ito. Sumasang-ayon ako. Tumanggo si Saberman. Sa harap ng tunay na interes, ang mga dating magkakaaway ay maaaring maging pansamantalang magkakampi. Sumasang-ayon din ako. Tumanggo si Demon Snake. Pumapayag ako. Ako rin. Okay. Dahil sumang-ayon na ang mga pangunahing eksperto mula sa magkabilang panig, wala nang ibang tumutol. Unti-unting nagbago ang tensyon sa paligid. Mula sa pagiging magkaaway, naging pansamantalang magkakampi ang dalawang domain. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, alam ng lahat na pansamantala lamang ang kanilang pagkakaisa. Kapag nabuksan na ang mansyon ng general at lumitaw na ang mga kayamanan, maaari silang maging magkakaaway muli anumang oras. Sa gitna ng mga eksperto, tahimik lamang na nagmamasid si Zephyr. Hindi siya nakialam. Sa halip, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata habang sinusuri ang napakalaking pormasayon sa harapan. May kakaiba sa pormasyong ito. At may pakiramdam siyang hindi basta-basta makukuha ng sino man ang kayamanang nakatago sa loob. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1795, ang hamon sa Flame Palace. Sa sandaling ito, biglang nagpakawala ng malamig na tawa si Demon Snake. Ang pang-iinis sa kanyang tinig ay may kasamang mabangis na aura. Habang kumikislap ang kanyang mga mata, malinaw na may masama siyang binabalak. Ano ba ang pinagsasabi mo? Maraming martial artist ang nakasimangot at naguguluhan habang nakatingin sa kanya. Haha. Ang mga mahihinang nilalang na iyon ay hindi kwalipikadong makibahagi sa bunga ng ating paghihirap. Swoosh! Swoosh! Marahang iwi na siwas ni Demon Snake ang kanyang kanang kamay. Agad na isang grupo ng mga mandirigma ang nakulong sa kanyang kapangyarihan. Wala sa kanila ang partikular na malakas. At sa pagkakataong ito, kahit ang mga mandirigma mula sa domain ng Muan ay hindi pinalampas. Sa harap ng tunay na interes, kahit ang mga taong kabilang sa parehong panig ay maaaring walang awang patayin. Mga langgam, umalis kayo rito. Tama. Umalis kayo ngayon, kung hindi ay mamamatay kayo. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga mayabang at mapanghamak na tinig sa kalangitan. Pagkatapos, nakita nila si Hanyan mula sa Flame Palace. Kumikislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata habang handa siyang umatake anumang oras. Batang nakaitim, nasa ikalimang antas lamang ng Spirit Realm ang cultivation mo. Ano ang karapatan mong pumasok sa mansyon ng general? Umalis ka rito. Malamig at mayabang ang tinig ni Hanyan. Kasabay nito, may nakatagong killing intent sa kanyang mga salita. Biglang sumabog ang kanyang momentum at bumalot sa isang binatilyong nakatayo sa di kalayuan. Maraming martial artist ang napalingon, gustong makita kung sino ang taong iyon. Ngunit nang makilala nila ito, bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. May ilan pang napangisi sa pangungutya. Isang ordinaryong level 5 Spirit Realm Cultivator lamang ang binatilyong iyon, ngunit gusto nitong makisali sa mansyon ng general. Para sa kanila, karapat-dapat lamang siyang paalisin. Ngunit, kumunat ang noo ni Zephyr. Kasunod nito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil ang taong pinapaalis ni Hanyan ay siya mismo. Hindi niya inaasahang walang dumating na mga eksperto mula sa Alchemist Alliance. Gayunpaman, marami pa ring martial artist ang nakakilala sa kanya. Noong panahong personal siyang pinamumunuan ni Meng Zuan ng Alchemist Alliance, maraming tao ang nakapansin kay Zephyr. Alam din ng marami kung bakit siya target ngayon ni Hanyan at ng Flame Palace. Napakataas ng katayuan ng Alchemist Alliance sa domain ng Muan at hindi iyon nagbago sa loob ng hindi mabilang na taon. Maliban sa mga sinaunang puwersa, halos walang ibang akademya ang nang-ahas na direktang hamanin ang kanilang posisyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natural na magkakaroon ng mga puwersang hindi nasisiyahan sa kanilang katayuan. Isa na rito ang Flame Palace. Matagal nang tensyonado ang relasyon ng Flame Palace at Alchemist Alliance. At sa pagkakataong ito, hindi lamang si Zephyr ang nais supulan ni Hanyan.
Gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakita ang lakas ng Flame Palace at hamanin ang katayuan ng Alchemist Alliance. Ang nakakainis na lalaking ito. Habang nakatingin kay Hanyan, lalong nanlamig ang ekspresyon ni Zephyr. Binubuli ba niya ang Alchemist Alliance dahil wala rito ang mga eksperto nito? Brat. Muling umungal si Hanyan. Hindi mo ba ako narinig? Pinapaalis na kita rito. Mas lumakas ang killing intent sa kanyang tinig. Ngunit hindi gumalaw si Zephyr. Sa halip, bahagyang kumerba ang sulok ng kanyang mga labi. Gusto mo akong umalis? Swoosh! Biglang kumislap ang kanyang katawan. Sa isang iglap, naglaho si Zephyr sa kinatatayuan niya. At nang sumunod na sandali, isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog sa harapan ni Hanyan. Mukhang hindi naaalis si Zephyr ng tahimik. Abangan ang susunod kabanata.